mandatory vaccination at ibabawal nyo rin ba na lumabas ng bahay, pumasok ng trabaho at makasakay ng public transportation ang mga non-vaccinated? Well, hindi mo pwedeng pwersahin ng tao na magpabakuna. Karapatan ng tao yan. Isipin ninyo, kung nasa ospital ka, may sakit ka, sasabihin ng doktor, dito ka muna, mga 3 araw ka pa. Ayaw mo na. Kahit anong sabihin ng doktor, kung ayaw, gusto mo nang umuwi, pwede ka nang, you can sign yourself out. Sabi ko, hindi, ayoko na. Gusto ko sa bahay, doon ako magpapagaling. Same thing with the vaccine. Kung ayaw magpa-vaccine, hindi mo naman pwede pwersahin yan. Pero, we have to think of public safety. Kaya yung no vax, no ride, in principle, mukhang tama yun because iniisip mo na yung hindi, kung ayaw talaga ng tao, that's the risk that they take. That's the right to take that risk. It's an assumed risk. So, wala tayong magagawa doon. Pero, bantayan naman natin yung mga kasama niya na nakasakay doon sa bus, doon sa jeepney, doon sa taxi, na hindi naman na hindi ilalagay sa peligro yung mga nakasakay niya. Ngayon, yung no vax, no ride, in principle, sang-ayon ako dyan. But in practice, parang hindi masyadong effective. Dahil ang daming exemption, ang daming required na documents, hindi naman kaya ng konduktor yun sa bus. Pati yung pulis, hindi alam kung ano yung hahanapin ng dokumento. Tama. So, I think we have to find another way to separate those vaccinated and non-vaccinated. So, iniisip ko baka yung sa bus, halimbawa, may non-vax na bus. Yung mga ayaw magpabakuna, dito kayo sasakay. Sa tren, ganun din. Ganun din. Bukod na bagon. May isang car. Kasi naalala ko yung example, saan ba yun? I forget where it was. Na yung mga babae nagre-reklamo, pag nasa tren sila, na hinihipu-hipuan sila ng mga lalaki. Dito ho yun, sa Pilipinas. Hindi. Pero may LRT. iba yung ginawa nila, pinaghiwalay nila. Pambabae lang ito, panlalaki lang yan. So wala na yung problema. So same idea. Pag ayaw mo talaga pag-vaccinate, dito kayo sumakay. Kung yung mga vaccinated, dito kayo. Para mas madali. Pero mahirap yung naging problema actually is yung exemptions. Dahil how do you prove that you're an essential worker? How do you prove all of these things? That you're part of you're one of the categories na exempted. Medyo masalimuot ang implementasyon. Mahirap talaga ang implementation on the ground. Hindi naging maayos ang pag-implement. Okay. Thank you, Senator. Dennis? Nasabi nyo nga, marami na tayong bakuna pero meron pa rin mga ayaw magpabakuna. Isusulong po ba ninyo ang mandate